Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Meron tayong isang reaction video dito kay Road Trip Official TV. Alright, ano ang pwedeng gawin sa teacher na nananakit ng estudyante? Alright, ito ay ang guro. Itunuturing na pangalawang magulang, pero paano kung ang teacher ay nananakit, nangungurot at sinisigawan ng mga batang estudyante? Alamin at dito kay Attorney Denise Madrid ng Abo Law Firm. Alright, panoorin po natin guys at sa mga magulang. May anak po akong grade 6 and every time umuwi po siya galing po sa school, may mga pasa po siya. Pag tinatanong ko naman, sinasabi niya na nadadapa lang daw siya. One time, sinundan ko sa school na hindi niya alam. Nakita kong halos lahat sila sa klase ay sinisigawan ng teacher at pinapalo. Ano ba bang laban naming magulang para po sa ganitong sitwasyon? Ito ay isang panawagan sa mga magulang, no? Na nananakitang paano gagawin sa isang teacher na nananakit ng estudyante. At upang sagutin ang katanungang legal na yan, narito po ang ating panaong abogado. Please welcome po sa Servisyo Bayanihan, ang Junior Associate Lawyer ng Abo Law Firm, Attorney Denise L. Madrid. Magandang hapon po sa inyo and thank you for joining us. Annie and Ms. Jackie. At sa ating po mga tagapakinggan. Good afternoon po, Attorney. Anong sagot natin, Attorney Denise, doon sa katanungan ni Milet, Attorney Denise? Sa kaso po ni Ma'am Milet po, nakakita po tayo ng tatlong posible niyang action po laban po sa mga sadistang guro po. Ayan, sa mga sa mga guro, mga sadistang guro, no? Ito na ang panawagan ng ni attorney. Bakit nananakit ng estudyante? Una po ay ang danyos o ang damages po under sa ating family code po. Under po sa family code, Ayan, ang danyos, no? ang mga guro ay ang tumatayong pangalawang magulang po ng mga bata. Especially po pag sa eskwela ang mga bata o kaya hindi naman sa labas ng eskwela pero sa mga aktibidades na na-organisa siya ng eskwela. Ayon po dito, kaya po natin napapansin na kumari po nakagawa po ng danyos ang bata, ang usually po nakakasuhan ay ang mga guro po. Pero po, pag hindi po natakot siguro kasi nga po civil lang po, danyos lang po, pwede po tayong maghain ng isang criminal complaint po. Ang ating pong gagamitin po dito ay ang ating RA 7610 or child abuse law po. Ayon po sa ating batas, pinagbabawal po ang kahit anong anyo ng pananakit sa bata. At dahil po special law ito, isang akto po ng pananakit ay isang krimen. So for example po, sa isang araw, yung guro po ay nananakit ng bata ng either ng gumurot or ng mamalo. Tapos next day po, ganun ulit po yung ginawa niya. Pwede po tayo maghain ng 2 counts po ng child abuse po, ng physical abuse. Ayan, 2 counts ng reklamo. Pag 2 beses ginawa ng guro, no? Tapos po, separate din po ang physical abuse. Ayon kay Attorney Abo Law Firm na si Denise Madrid. At ang verbal abuse po. Pero ito yung paggagamit ng mga mararahas na salita sa mga bata. Under the guise po ng nilidisiplina natin ang mga bata. Bawal din po yun. Ang mga pinagbabawal po na acts na to ay para po sa mga bata kasi hindi po nakaka-apekto ito sa kanilang physical or emotional na kabuuan po. Pero ito rin po ay nagsasanhi ng psychological burden sa mga bata na kanilang may idala ito sa kanilang pagtanda. Tapos po, pangatlo po, pwede rin po tayo maghaing ng reklamo po sa PRC po para po matanggalan po ng lisensya ang mga guro ng nananakit po ng bata. Ayan, pwede kasi po ito matanggalan ng ay lisensya. conduct unbecoming of a teacher po. Alright guys, napakinggan at napanood po natin ang reaction video. Ano ang pwedeng gawin sa teacher na nananakit ng estudyante? At tandaan nyo guys ang sinabi ni Attorney Denise Madrid ng Abo Law Firm. Alright, maraming salamat sa inyong lahat and peace out.